views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of Bayanihan Broadcast Media and the management. Well, araw po ng Martes, 4 ng Marso 2024. At mula po dito sa studio ng CIA Bayanihan o ang Bayanihan Broadcast Media, ay hatid po namin sa inyo ang programang Health Awareness na kung saan pag-usapan po natin ang mahalagang tips kung paano maiwasan po natin ang ma-stroke o kaya magkaroon ng heart attack dahil sa pumapasok na po yung labis na init ng panahon dulot ng El Nino. Mayroon po tayong dapat na tandaan at itanim po sa ating isipan na ang pangangalaga po ng ating kalusugan ay hindi po yan nakasalalay sa may kapal. Hindi po yan nakasalalay sa kung sino man. Ang number one, mayroong responsibilidad upang mapangalagaan po natin ang kalusugan nating personal, kundi ang ating sarili. Ang una pong dapat nating tandaan, doon sa mga hypertensive case po ng kanyang kalusugan, yung tinatawag na mayroong high blood pressure, yung pag-take po o yung intake po ng maintenance medicine, napakahalaga po rito yung regular na intake. Kung ang resita ng doktor mo ay once a day, yung pag-inom mo ng gamot, ibig sabihin, ikaw ay binibigyan ng protection doon sa gamot na yung iniinom sa loob lamang ng 24 oras. Kung kailan mo lang maalaala, delikado po ang inyong kalagayan. Dahil sa oras na hindi kayo protektado ng maintenance medicine para sa hypertension, ay pwedeng masingitan kayo at kayo ay biglang nag-shoot up yung blood pressure at pwede kayong atakehin o kaya magkaroon ng heart attack. So, ang mahalaga na i-establish po ninyo ang regular na oras ng inyong pag-take ng gamot na binigay sa inyo ng doktor. Kung hindi ka hirap sa alas 8 ng umaga o kaya alas 7 o anumang oras na kumbinyente sa iyo na hindi ka naiipit, yun po yung oras na gawin mong regular sa pag-iinom ng gamot. Dahil pag lumagpas ka sa oras doon sa itinakda mong pag-inom ng gamot, delikado na po yun. Dahil nawawalan ka na nga ng protection at pwedeng tumaas yung BP ng iyong katawan. At sa mga nagiinom o gumagamit ng mga tinatawag na food supplement po natin, hindi po dapat ipalit ang food supplement doon sa mga niresitang medicine o yung mga maintenance medicine na piniprescribe po ng ating mga medical health professionals. Kundi, kaya nga tinatawag na food supplement, iso-supplement lang po, idadagdag natin yung supplement na yon sapagkat ang nilalaman po ng supplement ay mga nutrina na kailangan ng ating katawan, mga nutrina na hindi lahat nakukuha sa pagkain lang po natin ng mga pagkain sa bawat araw. So mga nutrinang nakakumpak, pwedeng yan in the form of capsule, capsulized po, or pwedeng liquid, o pwede namang nakatableta. So iba-ibang form po ng mga supplementation na pwede po nating idagdag doon sa mga pagkain na ating kinakain araw-araw sapagkat kulang po talaga yung mga nutrient at vitamina na kailangan ng ating katawan upang mapanatili yung ating pisikal na kalusugan. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, huwag po ninyong ipagpalit yung mga food supplement na yan doon sa mga maintenance medicine nang walang pahintulot doon sa inyong mga doktor na tumitingin o nangangalaga sa inyong kalusugan. Karagdagan lang yan para mapalakas po yung ating immune system. Din pangalawa, mahalaga po yung lifestyle po natin. Marami sa mga nagkakaedad na, hindi ko sinabing matanda, nagkakaedad lang po. Yung pagdating sa pagkain, basta nagutom sila, ang mahalaga, maibsan yung kagutuman o mabusog sila, hindi na po na isaalang-alang yung kahalagahan kung ano nga ba yung mga nutrinang kasama doon sa mga pagkain na kailangang kinakain. Yung nutritional values, malimit, hindi na nabibigyang pansin ito. Dapat maging curious po tayo sa bawat kinakain natin, ano ho bang pakinabang pangkalusugan ang mga pagkain na ito. Huwag po tayong maghangad lamang sa masarap na tayo ay mabusog, kundi number one po nating tingnan ay yung nutritional values na dapat pakinabang po natin sa mga pagkain na atin pong kinakain sa bawat araw. Sa mga pagkain pa rin tayo, mayroon pong mga pagkain na tinatawag na sagana
sa tinatawag na low density lipoprotein o ito yung LDL o bad cholesterol kung tawagin sa siyensya ng medisina, na ito po ay mapanganib. Pag mataas po ang level ng bad cholesterol sa iyong katawan, ay mapanganib po ito dahil ito'y nagkukos ng bara sa ating mga ugat. Sanhi ng pagkaroon ng pabago-bagong BP sa iyong katawan. At kung hindi kinakaya, pwedeng mapatukan ng ugat o kaya magkaroon ng atake sa puso. Kaya iwasan po yung mga pagkain na matataas ang content ng bad cholesterol. Halimbawa, mga pagkain na prito, no? O yung mga fried na mga pagkain po, ay isa po yan sa nagdudulot ng mga mataas na level ng bad cholesterol. Mga processed na mga pagkain, mga processed na karne, no? So mataas po ang bad cholesterol niyan, lalo pat yung mga processed ay punong-puno na po yan na mga chemicals, mga preservatives, mga additives na hindi po kaigihan sa ating physical na kalusugan. Mga pagkain na sabi natin, yung mga seafoods, mga shellfish, yan po, tahong, talaba, ano pa bang mga shellfish na mataas po ang bad cholesterol niyan. At hindi ko naman sinasabi na huwag kayong kumain. Pwede pa rin tayong kumain in moderation. Huwag labis. Mga alimasag, alimango, mga iba pang mga pagkain na masagana sa aligi. Iwasan po natin ang kumain ng marami dyan, lalo pat ikaw ay mayroon ng concern. Ikaw ay mayroon ng maintenance medicine para sa inyong blood pressure. Yung mga butter, mga cheese, o yung mga dairy products po natin, yan ay mayaman yan na napapalooban ng bad cholesterol. So ito yung mga bad cholesterol, ito po yung mga taba na namumuo in room temperature. Halimbawa po, yung nilagang baka o kaya bulalo. Pag mainit yan, masarap kainin yung laman, masarap higupin yung sabaw. Subalit, pag yan ay lumamig, makikita ninyo doon sa kanyang kinalalagyan, mangkok o anumang pinaglalagyan dyan, makikita mo yan na parang pinapataka na ng kandila. Naninigas na po yung taba. So pag yung taba na yan, doon nanigas yan sa loob ng iyong mga ugat, yun po yung sanhi ng pagkakaroon ng bara. At yung mga bara-barang ito ang naging dahilan kung bakit pataas ng pataas ang iyong blood pressure dahil naging abnormal na po yung daloy ng dugo at oxygen sa iyong mga ugat. At isa pa, kung tayo naman ay hindi talaga maiwasan na kumain ng ganon, huwag iwasan ang uminom ng malamig na inumin pagkatapos kumain. Kung kat maaari ay yung warm na inumin po, no, maligamgam. Nang sa gayon, hindi ho abutin agad ng pagtigas at ito ay itatransport papunta sa ating liver at ito naman ay pa-flush out ng ating katawan. Nang sa ganon, hindi siya manatili sa loob ng sistema ng ating katawan. Then, kung mayroong low density lipoprotein, siyempre meron ding high, no? Yung HDL kung tawagin. Ito po yung good protein o good cholesterol na siyang tumutulong para itong mga cholesterol na ito na hindi kailangan ng ating katawan ay dalhin nga po doon sa ating atay. Tama ba atay? O liver. At ito naman ay plus out sa ating katawan nang hindi manatili doon dahil ito ay nagdudulot ng pwedeng pinsala sa maraming parte ng ating katawan pag nagkaroon na ng maraming bara sa daluyan ng ating mga ugat. At isa pa na mahalaga sa mga mayroong hypertension, yung pag-inom po natin ng tubig. Minimum po ng 8 basong tubig sa maghapon. Kung kaya mo nang uminom ng 3 litro, 2 litro. Pero kung kayo naman ay nasa long travel, ay huwag po kayong uminom ng marami at mahirap po ng lalo pat sa public commuter lang tayo, ay mahirap naman lagi tayong naihi at nagpipigil naman tayo ng pag-ihi dahil nga po nasa biyahe. So katamtamang inom lang po. Pero kung ikaw ay nasa opisina, nasa bahay at hindi naman malayo ang CR, so i-maximize po natin ang pag-inom ng maraming tubig nang sa gayon may pa-flush out yung mga toxin sa ating katawan, bunga ng ating mga iniinom pa at mga kinakain. Kasi yung ating pong kinakain, hindi naman agad-agad yan na ipa-flush out yung mga toxins dyan.
bumibilang yan ng 2 hanggang 3 araw bago totally na i-flush out yan. Kung mahina tayo sa intake po ng tubig, ay pwedeng mamuo yan sa loob ng ating katawan at magdudulot pa rin ng negatibong epekto sa ating kalusugan. Ngayon, yung ibang tao gustong-gusto uminom ng malinis na tubig. Siyempre naman, kailangan i-consider natin yung kalinisan. Pero kung pure na malinis na po yan po yung tinatawag na distilled water. Ang sabi nga ng karamihan, pag sinabing distilled water, ang equivalent nito ay tubig ng baterya. Bakit? Kasi wala na pong minerals na naiiwan doon dahil nga po sa proseso ng distillation. So yan ay parang singaw-singaw na pumapatak at naiiwan po yung mga minerals. Pero pag ang pinag-usapan po natin ay kalinisan, sobrang linis po yung mga distilled water. Kaya lamang, hindi na rin ito makakatulong sa ating kalusugan, sa ating katawan, sapagkat kailangan po ng katawan natin ng minerals. Kaya mas mainam na intake po natin ay yung mga mineral waters na pwede po nating mabibilian sa mga mineral o processing station ng mga nagtitinda ng tubig. Kasi dito naman sa urbanidad, wala naman tayong mapagkukunan ng mga bukal ng malinis na tubig na kung saan natural na mayroong mga mineral na content na kailangan ng ating katawan. Kaya sa mga mineral refilling station ay pwede tayo makakuha niyan. Isa pa pong mahalagang bagay na dapat po nating tandaan kasi batay po sa datos ng Department of Health ay mataas po ang porsyento sa 2 lugar sa loob ng bahay na nagaganap yung stroke at saka heart attack. Ito po yung sa loob ng kwarto kung saan ka natutulog at yung isa naman ay sa loob ng banyo. No? Sa kwarto, dahil nga po sa maling attitude natin. Pag ang isang tao nakaramdam na naihi, dali-dali siyang bumabangon, tumatayo, at yan po nagaganap yung biglang pagkaroon ng pagbabago doon sa temperatura ng ating katawan. Kaya marami dyan nahihilo at pag inabot sa kanyang paglalakad, pwedeng matumba, mabagok, o pwedeng ikamatay ng isang tao. Kaya ang tamang approach po dyan sa ating pagising, bigyan po natin ng pahinga yung ating katawan. Pwedeng magpagpag yung ating kamay, konting galaw-galaw Galaw-galaw natin ng konti ating katawan para nagkakaroon na nag-stabilize po yung ating temperature sa katawan. Then, kalahating minuto hanggang 1 minuto bago po tayo tumayo. Nang sa gayon, yung katawan natin nakapag-adjust na. At pag pumasok ka sa CR, ay tiyakin mo na ay mayroon kang pangyapak sa iyong paa o kaya naman huwag kang direktang umapak doon sa tiles kung wala ka namang tsinelas pagpasok mo ng CR, mayroong patungan siguro dyan na hindi basa, so doon ka pumatong. So yun, mahalagang bagay po yun kasi ito po yung pinag-usapan natin ay datos po ito ng Department of Health. Then isa pa pong dahilan kung bakit pagdating doon sa banyo maraming aksidente ng natutumba o inaatake doon dahil nga po sa maling paraan ng pagbasa ng ating katawan. Lalo pat maaga pa, halos kagigising mo lang, gusto maligo ka agad dahil nag-aapura ka mayroon kang pasok mo sa alas 8, gumising ka alas 7 na, ay maggagayak ka pa. Kaya pagkagising mo, takbo ka na agad sa CR para makapag paligo. Kaya pagdating doon, salo ka kagad o magbukas ka ng shower, yung ulo po natin kaagad ang nababasa. So, hindi ka pa uminom ng tubig, hindi pa na-stabilize yung body temperature mo, binasa mo na agad ang ulo mo, so pwede mag-shoot up yung mataas na pressure ng dugo at pwedeng atake o stroke ang abuti ng isang naliligo doon sa loob ng banyo. Kaya ang tamang approach po natin dyan ay gradual yung pagbasa ng ating katawan. Unahin natin sa lower extremity, sa paa natin, hanggang kalahati ng katawan siguro, pwede na tayo magsabon yan. Then, basa-basa sa taas hanggang makarating sa ulo. Then, banlaw. Yan. Yun po yung tamang paraan para hindi po nabibigla yung temperatura ng ating katawan. Pero bago pumasok ng CR, dapat nakainom ka na uli ng 1 basong tubig. So, mula pagising mo, 3 basong tubig ka na bago ka pa maligo. Paglabas mo ng CR, inom ka uli ng 1 basong tubig dahil maaaring malamig yung tubig na ginagamit mo habang naliligo para ma-stabilize muli yung temperatura ng iyong katawan. At sa mga medyo may edad, hindi po matanda, may edad lang, ay malimit yan doon sa loob ng kwarto nagbibihes.
At isa pa po sa sanhi na may natutumba doon sa kwarto sa pagbibihis pag siya ay nakatayo. Kasi may mga sitwasyon na hindi nasusyot agad yung paa, hindi dumidiretso sa sahig, nabibinbin doon o sumasabit doon sa kanyang underwear o sa luwal o ano man yan, at nawawala ng balanse dahilan upang siya ay matumba. At pwedeng hindi maganda yung pagkatumba niya na sanhi pa rin ng malaking disgrasya. Kaya ang tamang approach naman natin dyan, umupo. Kung may upuan doon sa loob, o kaya sa gilid ng kama, then habang nakaupo, doon ka magsusuot. Pag na-shoot mo na lahat, saka yun dandan tumayo at itaas mo na. Umayos ka na. Ayun ay maiwasan po natin yung aksidente ng pagkatumba dahil sa pagka-out balance, gawa nga ang isang paa mo ay hindi pa nailusot doon sa iyong isinusuot. So, yun po mga kapatid, no? Mga giliw na taga-subaybay sa ating palatuntunan, nang sa gayon ay itong kapanahunan ng pagpasok ng El Nino. Ang marami hindi naniniwala sa sinasabing pasma. Pero pansinin po ninyo, karamihan sa sakit ng mga atleta na pagkatapos ng kanilang physical activities, pawis na pawis yan, nagsashower kaagad yan. Pagdating sa kanilang panahon na medyo nagkakaedad, doon maglalabas yung iba't ibang sakit, pangkalusugan. Bunga ng maling attitude sa kanilang pangangalaga ng kalusugan. Pwede namang mag-shower, pero hayaan mo munang magpahinga naman yung katawan mo. At yung pagpapahinga ng katawan at nag-shower, dapat yung maligamgam na tubig yung isa-shower mo, huwag yung malamig. Kaya kailangan tamang pahinga para mag-subside yung temperatura ng katawan mo at maiwasan po natin na kung hindi man outright na mayroong epekto, sa dulo mayroon po talagang epekto yan. Di, ano pa po yung dapat nating malaman na maiwasan po natin yung heat stroke? Marami dyan inaabot sa daan. Kasi nga, sa sobrang init ng paligid, kung ikaw ay walang pandong, wala kang payong, at naglalakad ka mga alas 10, alas 11 hanggang mga bandang alas 4 ng hapon, ay kasagsagan po ang sikat ng araw niyan, masakit sa balat yan. At dahil nga sa sobrang init ng paligid, pwedeng magkaroon ng biglang pagtaas ng iyong blood pressure at pwedeng abutin ng atake o heart o stroke doon sa daanan. Paano kung natumba ka habang tumatawid sa kalsada at naka-green light, takbuhan na yung sasakyan. So, delikado. O kaya naman, pwedeng habang ikaw naglalakad, ay bigla ka na lang bumagsak. Kaya ang atin pong payo dyan, kung nakaramdam ka ng medyo pagkahilo, kahit saan ka man inabot, hanap ka agad ng lugar na pwede mong masandalan. No? At dahan-dahan kang umupo. Kung wala ka namang masandalan, ay umupo ka na kaagad. Babagsak ka man, mababa yung babagsakan mo. Dahil ikaw ay nakaupo na. Yan. So, magdala po tayo ng pandong at huwag kalimutan magdala ng tubig sa bag. Hindi kailangan ng pag-inom ng tubig ikaw ay nauuhaw na. No? Kasi kung sa sasakyan, pag uhaw na yung sasakyan, kumakatok na yon. Ha? Ibig sabihin, nadidrain na yung tubig sa katawan, nagkaroon na tayo niyan ng epekto sa pangkalusugan. No, nadidehydrate na po yung katawan natin at hindi na po yun mainam para sa ating kalusugan. Kaya kahit hindi ka nakaramdam ng uhaw, ugaliin mong uminom lagi ng tubig. Nang sa gayon, yung requirements po na 12 glass of water at least sa loob ng isang araw ay magamit po natin yan. Pero hanggat maaari, dagdagan po natin. Okay? So yan po mga kapatid, mga giliw taga-subaybay, yun po ating mga ilang tips, mahalagang paalaala na sa kapanahonan ng painit yung pagpasok ng mahal na araw ay hindi natin alam kung gaano katagal pa yung mainit na panahon na ating maranasan. Nang sa gayon, maiwasan nga po yung ating tinatalakay kanina ay magkaroon po tayo ng tamang pangalaga ng kalusugan ng ating pisikal na katawan. Maraming salamat at shout out po sa lahat po ng mga nanonood, no? Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunan, ay maraming salamat sa inyo at abangan po niyo lagi yung ating palatuntunan. At ito po ay 3 beses sa loob ng isang linggo. Tayo po ay magbabahagi ng mga tips tungkol sa kalusugan at yung mga tamang approach po sa mga pagkain at idea po na makatulong para mapangalagaan po natin ang ating mga sarili. At pakishare po muli yung ating mga video, no? At maraming salamat po sa ating mga kasama dito sa technical side. Si Engineer Tito,
si Sir Nod, si Sir Mike, si Bax. Maraming salamat sa inyo. At higit sa lahat, salamat sa ating founding president, Honorable Efren Rambo Rafanan Sr. Siyang founder po ng CIA Bayanihan. Hanggang sa muli, ako po ang iyong nakasama sa ating pong palatuntunan, Ben Amba. At sa akin pong pagbabalik, ay talakayin po natin ang isa pa rin napapanahon na isyo na malimit. Narinig po natin yung ingay sa lansangan at yan po ang ating bigyan ng pansin.